Makinig kayo ng mabuti. Dahil ang kwentong ito ay hindi basta-basta kwento lamang. Ito ay kwento ng isang taong nagtatago sa likod ng kanyang sariling kahinaan. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil nais niyang malaman ang katotohanan. Ang tunay na katotohanan. Na hindi mo mahahanap sa mga salita, hindi mo mahahanap sa mga pangako. Makikita mo lamang ito sa mga sandaling akala ng tao ay walang nakakakita. At ang katotohanan na kanyang natuklasan ay magbabago sa kanya magpakailanman. Ngunit bago natin simulan ang kwentong ito, hayaan ninyo akong ipakilala sa inyo ang mga taong magdadala sa atin sa isang paglalakbay na puno ng luha, puno ng galit, puno ng pagmamahal, at puno ng mga katanungang matagal nang naghihintay ng sagot. Ang unang tauhan natin ay si Gabriel Andres Montecillo. 35 taong gulang. Mayaman. Kahangahangang gwapo, ang uri ng gwapo na kahit hindi siya nagsuot ng mahal na damit, mapapansin mo siya sa gitna ng isang dagat ng tao. Matangkad, malakas ang katawan, may mga matang kulay ng madilim na kape, mga matang tila laging nagtatago ng isang lihim na hindi niya kayang ibahagi kahit kanino. Siya ang tagapagmana ng Montecillo Group of Companies, isa sa pinakamakapangyarihang grupo ng negosyo sa buong bansa. Mga hotel, mga ospital, mga establishmento sa buong Pilipinas, lahat ito ay nakasalalay sa kanyang mga kamay. Ngunit sa kabila ng lahat ng kayamanan, sa kabila ng lahat ng kapangyarihan, si Gabriel ay isang taong naghahanap. Naghahanap ng isang bagay na hindi mabibili ng pera. Hindi mahahanap sa anumang boardroom. Hindi maibibigay ng kahit sinong empleyado o kasamahan. Naghahanap siya ng isang taong magmamahal sa kanya, hindi sa kanyang pangalan. Hindi sa kanyang kayamanan. Kundi sa kanya mismo. Sa tunay na siya. At iyan ang pinakamalaking hamon ng isang taong mailahat. Ang pangalawang tauhan natin ay si Rina Luz Santos. 28 taong gulang. Hindi siya nagmula sa mayamang pamilya, malayo pa nga. Lumaki siya sa isang maliit na bahay sa Cavite, kasama ang kanyang ina at 2 kapatid. Ang kanyang ama ay namatay nang siya ay 12 taong gulang, isang aksidente sa trabaho na nag-iwan sa kanilang pamilya na halos walang inaasahan. Ngunit si Rina ay hindi lumuhod sa kahirapan. Nag-aral siya ng husto. Nagtatrabaho habang nag-aaral. Nagising ng maaga, natulog ng huli, at sa bawat pagod na gabi, sinasabi niya sa kanyang sarili, kaya ko ito. Kaya ko ito para sa aming pamilya. At nagawa niya. Naging isa siya sa pinakamahuhusay na physical therapist sa isang kilalang rehabilitation center sa Maynila. Hindi lang siya magaling sa trabaho, mahal niya ito. Talagang mahal. Nakikita mo sa paraan ng kanyang pagtrato sa bawat pasyente, may pagmamahal, may pasensya, may pagmamalasakit na hindi mo mahahanap sa lahat. Matangos ang ilong, may mga mata na parang nagsasabi ng libu-libong salita, kahit tahimik siya, at mumingiti siya sa paraang kahit ang pinakamapanglaw na araw ay tila nagiging mas magaan. Si Rina ay maganda, ngunit hindi siya alam iyon. O kung alam man niya, hindi niya ito ginagamit. Iyon ang uri ng babae siya. At ang ikatlong tauhan, ang tauhang maaaring hindi natin agad mapapansin, ngunit sa bandang huli, siya ang magbabago ng lahat, ay si Vivian Alcantara. 27. Anak ng isang senador. Maganda, ang uri ng maganda na pinaghandaan, pinag-aralan at ipinagmamalaki. Lagi siyang may suot na tama, laging may sinasabi na tama, laging nasa tamang lugar sa tamang oras. Kasintahan ni Gabriel sa loob ng 2 taon. At sa lahat na nakakakilala sa kanila, perpekto silang magkasama. Ngunit ang kagandahan ng isang bagay sa labas ay hindi laging salamin ng kagandahan sa loob. Iyon ang leksyon na matututunan nating lahat sa kwentong ito. At ngayon, bago pa natin simulan ang unang kabanata ng buhay ng mga tauhang ito, nais kong makausap kayo sandali. Kung ito ang unang beses ninyong narinig ang aking boses, kung ito ang unang kwento ninyo sa channel na ito, maligayang pagdating. Nandito kayo sa tamang lugar. Dahil dito, hindi lang kami nagkukwento. Nagbabahagi kami ng mga kwentong nagpapaalala sa atin kung bakit tayo buhay, kung bakit mahalaga ang pagmamahal, at kung bakit ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ay laging mas maganda kaysa sa isang magandang kasinungalingan. Kung nagustuhan ninyo ang uri ng kwento na talagang pumapasok sa puso, ay like ninyo ang video na ito.
I-share ninyo ito sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapatid, sa sinumang nangangailangan ngayon ng isang kwentong magpapaalala sa kanila na hindi lahat ng nakikita natin ay totoo, at hindi lahat na nakatago ay dapat itago magpakailanman. At mag-subscribe kayo, at itap ang notification bell, para hindi kayo makaligtaan ng kahit isang kwento. Dahil ang bawat kwento na aming ibinabahagi ay may mensaheng para sa iyo. Ikaw, na marahil ay nangangailangan ngayon ng paalala na hindi ka nag-iisa. At bago tayo magpatuloy, gusto ko ring malaman kung saan kayo nanood ngayon. Saan kayo sa mundo ngayon habang nakikinig sa kwentong ito? I-comment ninyo sa baba ang inyong lungsod, ang inyong probinsya, ang inyong bansa. Gusto kong malaman kung gaano kalayo ang naaabot ng mga kwentong ito. Dahil ang bawat comment ninyo ay nagpapaalala sa amin na may mga taong handang makinig, at iyon ang nagbibigay sa amin ng lakas para magpatuloy. Handa na ba kayo? Simulan na natin. 3 buwan bago ang lahat ng mangyayari, bago ang lahat ng mahahayag, bago ang lahat ng masisira at mababago, nagsimula ang kwentong ito sa isang simpleng tawag sa telepono. Isang Biyernes ng gabi. 9:00 ng gabi. Si Gabriel ay nasa kanyang opisina sa ika-30 palapag ng Montesillo Tower sa Makati, isang opisina na mas malaki pa sa buong bahay ng pamilya ni Rina sa Cavite. Nakaupo siya sa harap ng kanyang malawak na mesa, nakatingin sa mga papel na nakalat sa harap niya, ngunit hindi talaga siya nagbabasa. Nakatingin lang siya. Nag-iisip. Ilang linggo na siyang nag-iisip. Ilang linggo na siyang may tinatago. Nag-ring ang kanyang personal na telepono. Tumingin siya sa screen. Nakita niya ang pangalan, Vivienne, at sandali siyang huminto bago sagutin. Vivi, sabi niya, at ang kanyang boses ay tahimik. Walang sigasig. Walang init. Gabriel, nasaan ka na? Naghihintay na kami sa restaurant. Sinabi mong darating ka ng 8:00. Ang boses ni Vivienne ay may kasamang pag-aayos, hindi galit, ngunit may kasamang babala. Ang uri ng boses na sanay ka nang marinig mula sa isang taong palaging tama at palaging alam iyon. Nakalimutan ko, sabi niya. Totoo iyon. O hindi. Hindi na niya alam. Isang katahimikan sa kabilang linya. Gabriel. Ang kanyang pangalan sa bibig ni Vivienne ay parang isang tanong at isang akusasyon sabay. Ang parents ko ay naroroon. Sinabi nating magkasamang haharapin natin sila ngayong gabi para formal na ipahayag ang ating. Alam ko, sabi niya. Alam ko, Viv. Pasensya na. Pasensya na. Ngayon ay may narinig na siyang bahagyang pagbabago sa tono. Ito na ang ikatlong beses ngayong buwan na nakalimutan mo ang ating mga plano. Ano ba ang nangyayari sa iyo? At doon, sa tanong na iyon, ay huminto si Gabriel. Ano ba ang nangyayari sa kanya? Paano niya ipapaliwanag na sa loob ng ilang linggo, may isang bagay na kumakain sa kanya sa loob? Isang bagay na hindi niya maaaring pangalanan ng tiyak, ngunit naririnig niya ito sa gabi, nararamdaman niya ito tuwing nakikita niya si Vivienne, tuwing naririnig niya siya magsalita, tuwing pinipigilan niya ang sarili niya mula sa isang katanungang matagal na niyang nilalaman sa loob. Mahal ba talaga siya ni Vivienne, o mahal lang niya ang ideya ng pagiging minamahal ng isang Montesillo? Walang nangyayari, sabi niya sa bandang huli. Pupunta na ako. Bigyan mo ako ng 30 minuto. Nagbayad siya ng tawag bago pa man sumagot si Vivienne. Nakaupo siya sa kanyang silya ng ilang sandali pa, ang tanong ay nanatiling nakabitin sa hangin ng kanyang malamig na opisina. At doon, sa ika-30 palapag ng Montesillo Tower, habang ang Maynila ay nagliliwanag sa ibaba niya tulad ng isang carpet ng mga bituin. Nagpasya si Gabriel Andres Montesillo na gawin ang isang bagay na hindi pa niya nagawa sa buong buhay niya. Magpanggap. Hindi para mandaya. Hindi para makasakit. Kundi para malaman ang katotohanan. Tinawagan niya ang kanyang pinakamapagkakatiwalaang abogado at kaibigan, si Dominic Cruz. 36 na taong gulang, matalino, at isa sa ilang taong tunay na kilala si Gabriel, hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang tao. Dom, sabi niya nang sagutin ito. Kailangan ko ng pabor. Isang malaking pabor. Ano na naman, sabi ni Dominic sa isang pagulong-ulong na tono. Nagsasawa na ba tayo sa pagiging pinakamakapangyarihang tao sa bansa? Dom. Seryoso. Isang katahimikan. Okay.
Anong kailangan mo? At doon ay sinimula ni Gabriel na ipaliwanag ang kanyang plano. Isang linggo mula ngayon, ilalabas niya ang balita. Isang aksidente. Isang serye ng pagsusuri. Isang diagnosis na gagawin ng mundo na isipin na si Gabriel Andres Montesillo, ang pinakamakapangyarihang bilyonaryo sa bansa, ay paralisado na. Hindi na makakalakad. Nakakulong na sa isang wheelchair magpakailanman. At titingnan niya kung sino ang mananatili. Kung sino ang aalis. Gabriel, sabi ni Dominic nang manahimik ang linya. Ang kanyang boses ay mababa ngayon, maingat. Alam mo ba kung ano ang iyong ginagawa? Ito ay maaaring masira ang lahat. Ang iyong reputasyon. Ang inyong relasyon. Kaya nga ako gumagawa nito, Dom. Para malaman kung may natitira pa bang dapat pangalagaan. Matagal na katahimikan. Okay, sabi ni Dominic sa bandang huli. Pero kung ito ay masama ang magiging ending, huwag mo akong sisihin. Ngumiti si Gabriel, ngunit hindi ito ang uri ng ngiti na magpapagaan ng sinumang puso. Ito ay ngiti ng isang taong handa ng masaktan kung kinakailangan para sa katotohanan. Ang balita ay lumabas ng Lunes ng umaga. Gabriel Montesillo na ospital matapos dentist mabigat di aksidente, kumpanya nagbibigay ng pahayag. Sa loob ng ilang oras, kumalat ito sa bawat pahayagan, sa bawat social media platform, sa bawat grupo ng chat sa buong bansa. Ang mga kamag-anak niya ay tumawag ng sunod-sunod, ang kanyang tita Rosario ay halos umiiyak sa telepono, ang kanyang mga pinsan ay nagpadala ng mensahe, ang mga kasosyo niya sa negosyo ay nagpahayag ng pag-aalala. Ngunit si Gabriel ay tahimik na nakaupo sa gitna ng lahat ng ito, nasa loob ng kanyang pribadong silid sa kanilang ancestral house sa Forbes Park, at pinapanood ang mundo na nagre-reaksyon sa isang bagay na hindi totoo. Si Dominic ang nag-aayos ng lahat ng detalye. Isang eksklusibong doktor, isang kaibigan na maaasahan, ang nagbibigay ng medical na pahayag na tila totoong aksidente ang nangyari. Ang wheelchair ay in-order ng maaga pa. Ang kanyang opisina ay muling inayos para ma-accommodate ang isang taong hindi na raw makakatayo. At ang lahat ay naniwala. Lahat, maliban sa iisa. Si Rina Luz Santos. Ngunit hindi pa natin naaabot ang bahagi ng kwento na iyon. Hindi pa. Una, kailangan nating makita kung ano ang nangyari ng gabing iyon nang unang marinig ni Vivienne ang balita. Alas 5 ng hapon nang pumunta si Vivienne sa bahay ni Gabriel. Dumating siya nang mapabilis ang lakad, ang kanyang buhok ay perpekto pa rin, ang kanyang suot ay tila hindi man lang naapektuhan ng balita na sana ay dapat ay nagpapaluhod sa kanya sa lupa ng pagkabigla. Pumasok siya sa silid ni Gabriel, ang silid na puno ng mga bulaklak mula sa mga nagmamalasakit na nagpadala sa halos ilang oras pa lang matapos ang pahayag, at nakita niya si Gabriel na nakaupo sa kanyang wheelchair sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas. Gabriel. Ang kanyang boses ay may halong takot at isang bagay na hindi mo agad mapapansin kung hindi ka maingat na nakikinig, kalkulasyon. Bumaling si Gabriel sa kanya. At sa pagkakataong ito, kailangan niyang gumanap ng pinakamahirap na papel ng kanyang buhay, isang lalaking nawalan ng kakayahang lumakad, isang lalaking nalugmok sa pinakamadilim na sulok ng kanyang pagkatao. Vivi, sabi niya, at ginawa niyang malungkot ang kanyang boses. Matagal niyang pinag-aralan ito bago dumating si Vivienne. Ang uri ng lungkot na nanggagaling hindi sa bibig, kundi sa dibdib. Lumapit si Vivienne. Lumuhod siya sa harap ng wheelchair, at para sa isang sandali, naramdaman ni Gabriel ang isang pag-asa. Baka nagkakamali siya. Baka ang lahat ng kanyang hinala ay maling-mali. Ngunit pagkatapos, nagsalita si Vivienne. Gabriel, sabi niya, at ang kanyang boses ay mahina, maingat, ngunit ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay nagpakita ng totoong mukha ng kanyang pagmamalasakit. Ang mga doktor, sinabi ba nila kung kailan posibleng mabawi ang iyong kakayahang lumakad? May pagkakataon pa ba? At naramdaman ni Gabriel ang isang malamig na bagay na dahan-dahang gumalaw sa kanyang dibdib. Hindi ang una niyang tanong ay okay ka ba? Hindi ang una niyang tanong ay nasaktan ka ba? Hindi ang una niyang tanong ay kumusta ang iyong sakit? Ang una niyang tanong ay tungkol sa prognosis. Tungkol sa posibilidad ng pagbawi. Tulad ng isang taong sinisigurado na ang produkto ay may warranty pa bago ito ganap na tanggapin. Hindi pa alam, sabi ni Gabriel ng maingat.
Maaaring permanente. Isang sandali lamang, isang maikling sandali lang, ngunit nakita niya ito. Ang bahagyang pagbabago sa mukha ni Vivienne. Hindi ito luha ng pagmamahal. Hindi ito kerot ng isang taong nakamahal. Ito ay ang mabilis na pagkalkula ng isang taong biglang nag-assess ng isang sitwasyon at nagtatanong sa kanyang sarili, ano na ngayon ang aking gagawin? Nandito lang ako, sabi ni Vivienne, at ngumiti siya, at ang ngiti na iyon ay perpekto. Dahil si Vivienne ay mahusay. Palagi siyang mahusay. Ano man ang mangyari, nandito lang ako. Ngumiti si Gabriel. At ang ngiti niya rin ay perpekto. Ngunit sa loob niya, isang bagay ay nabasag. O hindi, isang bagay ay napatunayan. At iyon, sa maraming paraan, ay mas masakit pa kaysa sa pagbasag. 2 araw pagkatapos ng pahayag, nang si Vivienne ay bumalik na sa kanyang sariling apartment, nang ang mga bisita ay tumigil na, nang ang bahay ay naging tahimik na parang isang malalim na lawa pagkatapos ng isang bagyo. Dumating ang iba pang pagbabago sa buhay ni Gabriel. Kailangan niya ng physical therapist. Hindi lang dahil sa plano, kundi dahil kahit saan man ito nagmumula, ang plano ay kailangang tila totoo. At ang isang taong paralisado ay kailangan ng therapy. Ang kanyang eksklusibong doktor, si Maximo Ramos, kaibigan ni Dominic na tumutulong sa Pandaraya, ay nag-recommend ng isang physical therapist na darating sa bahay 3 beses sa isang linggo. At ang pangalang isinulat ni Ramos sa papel na ibinigay kay Dominic ay si Rina Luz Santos. Isa siya sa pinakamahusay, sabi ni Ramos nang ipaliwanag kay Dominic. Masipag, mapagkakatiwalaan, at, higit sa lahat, diskreto. Hindi siya ang uri ng therapist na nagkukwento sa labas tungkol sa kanyang mga pasyente. At kaya naman, nang Miyerkules ng umaga, 3 araw matapos ang pahayag na nagbago ng lahat, dumating si Rina Luz Santos sa pintuan ng ancestral house ng pamilya Montesillo sa Forbes Park. Nakatayo siya sa labas ng malaking gate, ang kanyang therapy bag nakasabit sa kanyang balikat, ang kanyang suot ay simple, isang clinical scrub na kulay puti, ang kanyang buhok ay nakatali ng malinis. Tumingin siya sa malaking bahay sa harap niya, ang uri ng bahay na nakikita mo lang sa mga pelikula o sa mga panaginip ng mga taong lumaki sa kahirapan, at huminga siya ng malalim. Hindi siya nandoon para mangulila. Nandoon siya para gumawa ng trabaho. Pinindot niya ang doorbell. At sa loob ng bahay, narinig ni Gabriel ang tunog nito, at para sa dahilang hindi pa niya maunawa ang lubos, may isang bagay sa kanyang dibdib na biglang nagsimulang tumibok ng kauntiring kakaiba. Bumukas ang pintuan. Isang matandang katiwala, si Mang Ernesto, na nagsilbi sa pamilya Montesillo ng mahigit 30 taon, ang sumalubong kay Rina at inakay siya patungo sa sala. At doon, sa gitna ng malawak na sala na puno ng mahal na mga kasangkapan at mga obra ng mga kilalang pintor, ay nakita ni Rina ang isang lalaki sa wheelchair, nakatingin sa kanya mula sa dulo ng silid. Si Gabriel. At sa unang pagkakataon sa maraming araw, ang kanyang ekspresyon ay hindi kalkulasyon, hindi pagtatago, hindi pagganap. Nagulat lang siya. Dahil ang babae sa pintuan, ang simpleng babae na may therapy bag sa balikat, ay may mga matang tulad ng pinakamaliwanag na bahagi ng umaga. At sa paraan ng kanyang pagtayo, tuwid, determinado, hindi napapahiya ng kapaligiran kahit na napapalibutan siya ng kayamanan, ay may isang bagay na nag-utos sa pansin ni Gabriel na huwag lumayo. Magandang umaga, sabi ni Rina. Malinaw ang boses. Hindi kinakabahan. Ako si Rina Santos, ang inyong physical therapist. Ipinagawa po sa akin ni Ramos. Alam ko, sabi ni Gabriel. At ang kanyang boses, para sa unang beses sa matagal na panahon, ay totoo. Walang pagganap. Walang kalkulasyon. Umupo ka. Umupo si Rina sa harap niya. Binuksan niya ang kanyang bag at inilabas ang isang folder. Professional. Handa. Tumingin siya kay Gabriel ng direkta, walang takot, walang labis na paggalang, walang pagkamangha sa kanyang sikat na pangalan. Tumingin lang siya sa kanya tulad ng isang pasyente na kailangan ng tulong. At sa lahat ng mga taong pumasok sa buhay ni Gabriel Montesillo sa nakaraang 10 taon, mga taong tumingin sa kanya nang may takot, nang may paggalang, nang may interes, nang may pagkamangha. Ito ang unang pagkakataon na may tumingin sa kanya ng ganoon. Tulad ng isang tao lamang. Maaari ko bang itanong, sabi ni Rina,
ang kanyang boses ay mahinahon ngunit direkta, ang eksaktong kalikasan ng inyong kondisyon. Ang pahayag ng doktor ay medyo general. Para magawa ko ang tamang programa ng therapy, kailangan ko ng mas detalyadong impormasyon. At doon, sa harapan ng mga matang hindi nagtatago, ng isang babaeng nagtatanong ng mga tamang katanungan sa tamang paraan, naramdaman ni Gabriel ang unang alon ng isang damdamin na hindi pa niya naramdaman sa loob ng matagal na panahon. Hiya! Hindi siya nahihiyang maging paralisado. Nahihiya siya sa katotohanan na ang lahat ng ito ay isang pandaraya, at ang babaeng ito, ang matapat na babaeng ito na pumunta rito para talagang tumulong, ay hindi nararapat na maging bahagi ng kanyang buhay na puno ng mga kasinungalingan. Ngunit hindi na siya makakaatras. Spinal injury, sabi niya ng maingat, inuulit ang mga salitang itinuro sa kanya ng kanyang doktor. D3 hanggang D5 region. Incomplete paralysis, may ilang movement pa sa itaas, ngunit ang mga binti ay halos. Halos wala, tapusin ni Rina ng maingat. Tumingin siya sa kanyang folder, pagkatapos tumingin muli kay Gabriel. Okay. Maaari ko bang suriin ang range of motion ng inyong mga binti? Isang sandali. Sige, sabi ni Gabriel. At habang inilalapit ni Rina ang kanyang mga kamay sa mga binti ni Gabriel, ang mga kamay ng isang propesyonal na mailayunin ang pagtulong, naramdaman ni Gabriel ang isang bagay na masakit na nagsimulang kumilos sa kanyang dibdib. Ang babaeng ito ay talagang narito para tumulong. Totoong tutulong. At siya, ang lalaking nagpapanggap, ay hindi karapat-dapat sa tulong na iyon. Ngunit ang kwento ay nagsisimula pa lamang. At ang mga bagay na magsisimulang lumitaw sa pagitan ng dalawang tauhang ito, sa pagitan ng isang lalaking nagtatago ng katotohanan at isang babaeng nabubuhay sa katotohanan, ay magdadala sa atin sa mga lugar ng puso na hindi natin inaasahan. Dahil sa bawat sesyon ng therapy, 3 beses sa isang linggo, sa loob ng mga linggong darating, unti-unting mahahayag ang mga bagay na hindi dapat nahayag. Hindi lang ang katotohanan tungkol sa mga binti ni Gabriel, kundi ang katotohanan tungkol sa kanyang puso. At ang katotohanan tungkol sa puso ni Rina. At ang katotohanan tungkol sa lahat ng mga taong nakapaligid sa kanila, na ang ilan sa kanila ay nagmamahal talaga, at ang ilan ay nagmamahal lamang sa mga benepisyo ng pagmamahal. Pero huwag tayong magmadali. Bumalik tayo sa Miyerkules na umaga na iyon. Sa unang sesyon ng therapy. Dahil doon nagsimula ang lahat, hindi sa isang malaking kaganapan, hindi sa isang dramatikong sandali. Nagsimula ito sa isang simpleng katanungan ni Rina. Masakit po ba ito? Tanong niya habang hinahawakan ang kaliwang binti ni Gabriel, dahan-dahang inililihis ito sa isang direksyon. At si Gabriel, na dapat ay nagsagot ng medyo, para manatiling tapat sa kanyang pagganap, ay biglang nasumpungan ang sarili niya na nagsasabi ng katotohanan. Hindi. Isang sandali. Tumingin si Rina sa kanya. May kakaibang bagay sa kanyang ekspresyon, hindi agahan, ngunit isang mabilis na flash ng isang bagay na hindi mo agad mabibigyan ng pangalan. Hindi, sabi niya, at ang kanyang boses ay maingat. Napakaingatat. Kahit kaunti. Kahit malamig o init o. Medyo mainit, sabi ni Gabriel, mabilis. Inayos niya ang kanyang sagot. Mainit ang pakiramdam. Pero hindi masakit. Tumingin si Rina sa kanya ng ilang segundo pa, ang uri ng tingin na parang binabasa ka nito sa loob, bago muling ibaling ang atensyon niya sa kanyang trabaho. Okay, sabi niya. At nagpatuloy siya. Ngunit ang 4 na letra ng kanyang unang sagot, ang hindi na lumabas, bago pa man niya isipin, ay nanatiling nakabitin sa hangin sa pagitan nila. At si Rina, ang malinaw na paningin, ang hindi madayaing si Rina, ay nagtala nito sa isang lugar ng kanyang isipan na hindi pa niya binubuksan para sa sinuman. 3 linggo ang lumipas. 3 linggo ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. 3 linggo ng mga sesyon ng therapy na humihaba ng humihaba, hindi dahil kailangan ito ng medikal na rason, kundi dahil ang mga pag-uusap sa pagitan nila ay dahan-dahang nagiging mas mahaba kaysa sa mga ehersisyo. Nagsimula ito ng isang Lunes ng umaga nang si Rina ay dumating ng kaunting maaga at natuklasang si Gabriel ay nasa library, ang malaking silid na puno ng mga aklat mula sahig hanggang kisam, at nagbabasa ng isang lumang kopya ng Noli Me Tangere. Nagulat siya. Hindi ito ang larawan ng isang bilyonaryo. Hindi ito ang larawan ng isang taong palaging nasa harapan ng mundo ng negosyo.
Ito ay ang larawan ng isang tunay na tao, na nakahiga sa kanyang wheelchair, ang aklat na hawak ng palapit sa kanyang mukha, ang kanyang buhok na bahagyang gusot dahil baka hindi pa siya nagpapaganda ng umaga. At ang liwanag ng umaga na sumasalamin sa kanyang mukha sa isang paraang nagpapakita ng isang bagay na hindi kanya pinapakita kapag siya ay nakatayo sa harap ng mundo. Nakarelax siya. Totoong nakarelax. Pasensya na, sabi ni Rina mula sa pintuan. Maaga pa ako. Tumingin si Gabriel sa kanya at ang kanyang ekspresyon ay nagbago. Nanunood si Rina ng pagbabago, ang mabilis na pagbabalik ng lahat ng kanyang mga depensa, ang pagbabalik ng kanyang pagganap. Okay lang, sabi niya. Maaari kang magtago doon muna habang. No limit tangere, sabi ni Rina, at ang kanyang boses ay may kasamang ngiti, hindi pakikipaglaro, kundi totoong interes. Paboritong aklat ko iyon noong kolehiyo. Huminto si Gabriel. Tutu. Pumasok siya sa library ng maingat, tumingin sa mga aklat sa paligid niya na parang isang bata sa unang pagkakataon sa isang museo. Lagi akong nananaghoy sa bahagi ng kamatayan ni Sisa. Kahit ilang beses ko nang basahin. Ang kamatayan ni Elias ang pinakamasakit sa akin, sabi ni Gabriel bago pa man niya mapigilan ang sarili. At pagkatapos, napagtanto niya na nagsalita na siya ng totoong nagsalita, hindi ang boses ng isang lalaking gumaganap, kundi ang boses ng isang lalaking talagang may sinasabi. Tumingin si Rina sa kanya. At mumiti siya, isang ngiti na hindi makalkula, hindi masubukan at hindi makopya. Elias din, sabi niya. Namatay para sa isang pangarap na hindi niya makita na matupad. Nakakaiyak na uri ng katapatan iyon. Isang katahimikan sa pagitan nila, ngunit hindi ito ang uri ng katahimikan na hindi komportable. Ito ay ang uri ng katahimikan na puno. Simulan na natin ang sesyon, sabi ni Gabriel sa bandang huli. Sabi ni Rina. Ngunit habang tinutulungan niya si Gabriel palabas ng library at patungo sa silid para sa kanilang mga ehersisyo, may isang bagay sa kanya ang nagsimulang mag-isip, nagsimulang mag-imbak ng mga maliliit na detalye. Ang aklat sa kanyang kamay. Ang ekspresyon sa kanyang mukha bago niya mapansin na naroroon siya. Ang sagot niya tungkol kay Elias. At ang hindi na lumabas 3 linggong nakaraang habang hinahawakan niya ang kanyang binti, isang sagot na hindi tumugma sa diagnosis na nasa kanyang folder. Sa parehong araw na iyon, sa parehong Lunes ng umaga na nagsalita sila tungkol sa No Limit Danger, dumating si Vivienne. Hindi ito bihirang pangyayari. Dumarating si Vivienne halos 2 beses sa isang linggo, laging elegante, laging may dalang pagkain mula sa mahal na restaurant, laging may ngiting perpekto para sa kahit sinong makakakita sa kanila. Ngunit ngayong umaga, dumating siya ng walang pasabi, at natagpuan niya si Gabriel at si Rina sa sala, ang kanilang sesyon ay nagsisimula pa lamang. Nanatili si Vivienne sa pintuan ng sala ng ilang sandali bago pumasok. Oh, sabi niya. At ang isang salitang iyon, ang paraang sinabi niya ito, ay nagdala ng napakaraming kahulugan. Viv, sabi ni Gabriel. Ito si Rina Santos, ang aking physical therapist. Alam ko, sabi ni Vivienne, at mumiti siya kay Rina, ang uri ng ngiti na panlabas. Narinig ko ang pangalan mo mula sa mga doktor. Magaling ka raw. Salamat po, sabi ni Rina, at ang kanyang boses ay propesyonal, mahinahon. Maaari kayong manatili kung gusto ninyo. Pero kung may gusto kayong pag-usapan ng pribado. Okay lang, sabi ni Vivienne, at umupo siya sa sofa sa tabi, ang sofa na halos direktang tapat sa wheelchair ni Gabriel. Magpatuloy kayo. At nagsimula ang sesyon. Ngunit ngayon, may bagong elemento sa silid. Naramdaman ito ni Rina, ang paraan ng pananatili ni Vivienne sa sofa, ang paraan ng panonood ng mga kamay ni Rina sa mga binti ni Gabriel, ang paraan ng pangunguna ng pakikinig niya sa bawat salita na palitan nila. Hindi ito ang panonood ng isang taong nagmamalasakit sa kanyang mahal sa buhay. Ito ay ang panonood ng isang taong nagbabantay. At si Rina, na may 10 taon ng karanasan sa trabaho, na napakita sa kanya ang lahat ng uri ng tao, sa lahat ng uri ng sitwasyon, ay naramdaman ito ng malalim. Nagpatuloy siya sa kanyang trabaho. Professional. Malinaw. Hindi nagpapakita ng anumang bagay. Ngunit sa loob niya, ang mga tanong ay nagsimulang bumuo. Bakit ka naging physical therapist?
Mga 2 linggo pa ang lumipas mula ng araw na iyon, at ngayon ay isang Biyernes ng hapon, ang huling sesyon ng linggo, at si Vivian ay wala. Tanging sila lang ni Gabriel at ni Mang Ernesto na natutulog na sa sala. Inihinto ni Gabriel ang tanong ng bigla, tulad ng isang taong nagsalita, bago pa man niya naisip na magsalita. Tumingin si Rina sa kanya mula sa kanyang ginagawa, hinahawakan niya ang kanyang kanang kamay, ginagawa ang mga ehersisyo para sa grip strength na bahagi ng mas malawak na programa. Tumingin siya sa kanya ng may kakaibang ekspresyon, hindi surprised, ngunit parang sinusuri ang tanong bago sagutin. Dahil sa aking ama, sabi niya sa bandang huli. Naghintay si Gabriel. Namatay siya nang mayroon akong 12 taon, patuloy ni Rina, at ang kanyang boses ay mahinahon, hindi ito masakit na ikinukwento, kundi katotohatan na matagal nang tinanggap. Aksidente sa trabaho. Bago siya namatay, ilang linggo siyang nasa ospital. At sa mga linggong iyon, may isang physical therapist na pumunta araw-araw. Matanda na. Mabilis magsalita. Laging may dalang pabango ng kape at isang kwento tungkol sa kanyang apo. Huminto si Rina sandali. Hindi ko alam kung ano ang ginawa niya para sa katawan ng aking ama, sabi niya. Baka wala. Baka hindi na makakatulong ang anumang therapy sa katayuan ng aking ama nun. Pero ang ginawa niya, ang pagdating niya araw-araw, ang pakikinig niya sa aking ama, ang pagtrato sa kanya tulad ng isang tao at hindi tulad ng isang pasyente na palapit na ang katapusan. Iyon ang nagbigay sa aming pamilya ng lakas para dumating ang kinabukasan. Matagal na katahimikan. Nais ko ring maging ganoon para sa ibang tao, sabi ni Rina. At sa simpleng paraan na sinabi niya ito, walang drama, walang pagmamalaki, walang paghahanap ng papuri, iyon ang sandali na naramdaman ni Gabriel ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Kahihiyan. Hindi ng mababang uri, kundi ang uri ng kahihiyang nanggagaling sa pagharap sa isang taong mas malinis ang puso kaysa sa iyo, at nalaman mong ikaw, sa lahat ng iyong kayamanan, sa lahat ng iyong kapangyarihan, ay hindi makakabot sa kanyang antas. Nakilala mo siya, tanong ni Gabriel. Ang physical therapist. Minsan pa lamang ko siyang nakita pagkatapos ng kamatayan ng aking ama, sabi ni Rina. Sa palibot ng ospital. Tinanong ko kung bakit siya nag-abala, sabi niya, dahil ang bawat tao na nakaratay sa kama ay may pamilya na nag-aabala para sa kanya. At kung makakatulong ako sa pasyente, nakakatulong din ako sa pamilya. Noon ko naisip, iyan ang trabaho na gusto ko. Iyan ang buhay na gusto kong mabuhay. Hindi nagsalita si Gabriel. Hindi siya makapagsalita. Dahil ang babaeng ito, ang simpleng babaeng ito na lumaki sa kahirapan, na nawalan ng ama ng maaga, na pinili ang isang propesyon hindi para sa kayamanan kundi para sa paglilingkod, ay nagpapaalaala sa kanya ng isang katotohanan na matagal na niyang pinagtatakpan. Na ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa pera. Na ang tunay na pagmamahal ay hindi naghahanap ng kapalit. At na siya, ang may-ari ng lahat, ay walang-wala sa mga bagay na iyon. Bakit mo tinanong, sabi ni Rina ng malauon at ang kanyang boses ay maingat. Wala sa tono, puro simpleng katanungan. Dahil gusto kong malaman, sabi ni Gabriel. At sa pagkakataong ito, hindi ito pagganap. Totoo ito. Tumingin si Rina sa kanya, at sa kalaliman ng kanyang mga mata, nabasa ni Gabriel ang isang bagay na hindi niya kayang pangalanan agad. Ngunit malalaman niya sa bandang huli. Pagkatapos ng marami pang mga sesyon. Pagkatapos ng marami pang mga pag-uusap. Pagkatapos ng mga pangyayaring darating at magbabago sa lahat ng kanilang mga buhay. Malalaman niya at malalaman din ni Rina ang katotohanan ng lahat ng bagay. Ngunit ang araw na iyon ay hindi pa darating. Hindi pa. Dumating ang araw na iyon ng walang babala. Isang Miyerkules ng umaga, tulad ng lahat ng ibang Miyerkules, nang dumating si Rina sa bahay ng pamilya Montesillo na may dalang isang bagay sa kanyang therapy bag na hindi niya dati dinadala. Isang folder. Hindi ang folder ng kanyang mga tala tungkol sa kondisyon ni Gabriel. Kundi isang folder ng kanyang sariling pananaliksik, mga nakalimbag na medical journal, mga tala ng kanyang sariling obserbasyong naipon sa loob ng halos 2 buwan. 2 buwan ng mga maliit na bagay na hindi tumugma. Ang hindi sa unang araw. Ang paraan ng pagkurap ng mga kalamnan sa kanyang binti sa ilang pagkakataon, ang uri ng reflexive na galaw na hindi dapat mangyari sa isang taong may incomplete paralysis sa ECHI 3-5 level.
Ang paraan ng kanyang katawan na dahan-dahang tumatama sa posisyon na may bahagyang pagbabago ng timbang, hindi ang gawin ng isang taong hindi nakararanas ng anumang sensation sa ibaba. At ang pinakahuling detalye, ang isang bagay na nakita niya isang Biyernes ng hapon nang siya ay papunta na palabas ng sala at hindi pa nakikita ni Gabriel na umaalis na siya. Nakita niya ang kanyang paa. Ang kanang paa ni Gabriel, dahan-dahang gumalaw sa sahig. Hindi malaking galaw. Hindi malinaw na galaw. Ngunit galaw. Ang galaw ng isang taong may hawak sa kanyang katawan. Ang galaw ng isang taong hindi paralisado. Nanatili si Rina sa pintuan ng ilang segundo bago siya gumalaw muli, bago siya lumabas ng tahimik at huminto sa labas ng bahay at huminga ng malalim sa malamig na hangin ng umaga. At nagsimulang mag-isip. Hindi siya nagalit agad. Iyon ang kahangahangang bagay tungkol kay Rina, hindi siya nagalit agad. Nag-isip muna siya. Pinagsama-sama niya ang mga piraso. Humingi siya ng kaunting oras, hindi para sa kanyang sarili, kundi para masigurado na tama ang kanyang pag-iisip. Na hindi siya nagkakamali. Na ang kanyang mga mata ay hindi siya nililoko. 2 linggo ang inubos niya sa pananaliksik. Sa pagbabalik-tanaw ng bawat sesyon. Sa pakikinig muli sa kanyang sariling alaala ng bawat pag-uusap, bawat sagot, bawat sandaling may kakaibang flash ng isang bagay sa mga mata ni Gabriel na hindi niya agad maintindihan noon. At ngayong umaga na ito, handa na siya. Bumukas ang pinto. Si Mang Ernesto ang sumalubong sa kanya, at para sa unang beses sa loob ng 2 buwan, hindi siya nagpakita ng ngiti. Nandoon po ba siya? Tanong niya. Nasa sala po, sabi ni Mang Ernesto, at ang matandang katiwala, na 10 taon nang nagtatago ng mga lihim ng pamilya Montesillo, ay tumingin sa kanya ng may kakaibang ekspresyon. Isang ekspresyon ng isang taong alam ang lahat, ngunit hindi makapagsalita. Pumasok si Rina. Nasa sala si Gabriel, nasa kanyang wheelchair, tulad ng dati. Nagbabasa ng pahayagan. Ang kanyang buhok ay bahagyang gusot, lagi siyang ganoon sa umaga. Ito ay isa na sa mga detalyeng natutunan ni Rina sa loob ng 2 buwan. Nagtaas siya ng tingin nang marinig ang kanyang mga yapak, at nagpakita ang kanyang karaniwang ekspresyon ng mainit na pagbati. Ngunit ngayon, nabasa niya ang mukha ni Rina. At ang kanyang ekspresyon ay unti-unting nagbago. Rina, hindi po kayo paralisado. 3 salita lamang. Tahimik. Tiyak. Walang tanong sa dulo dahil hindi ito tanong. Ito ay pahayag ng isang katotohanang matagal na niyang alam, ngunit ngayon ay binibigkas niya ng malakas para sa unang beses. Isang katahimikan ang bumagsak sa silid na parang isang mabigat na kumot. Hindi gumalaw si Gabriel. Rina. Nakita ko ang inyong paa noong nakaraang Biyernes, sabi niya, at ang kanyang boses ay hindi galit. Hindi lumuha. Ito ay boses ng isang taong nagsasalita ng katotohanan at handa nang harapin ang anumang darating pagkatapos. Gumalaw po ito. At hindi iyon ang unang beses na may nakita akong hindi tumutugma sa diagnosis na ibinigay sa akin. Sa loob ng 2 buwan, marami na akong naitala. Ang mga reflex na hindi dapat naroon. Ang mga galaw na hindi dapat magawa ng isang taong nasa inyong kondisyon. Naghintay siya. Kung may medikal na paliwanag, kung nagkamali ang aking pag-aaral, kung may bagay na hindi ko naiintindihan tungkol sa inyong espesipikong kaso, sabihin ninyo sa akin ngayon. Pakikingan ko kayo. Ngunit kung hindi, kung ang lahat ng aking iniisip ay tama, nangangailangan ako ng katotohanan. Hindi para sa akin. Kundi dahil sa loob ng 2 buwan, binalot ko kayo ng lahat ng profesional na pag-aalaga na kaya ko. At kung ito ay isang pandaraya, nararapat akong malaman. Katahimikan. Matagal na katahimikan. At pagkatapos, para sa unang beses sa loob ng mahigit 2 buwan, tumayo si Gabriel Andres Montesillo. Dahan-dahan. Hindi dramatiko. Hindi mayabang. Tumayo lang siya. Ang kanyang mga binti ay nagtayo sa ilalim niya, matibay, malakas, at nakatayo siya sa harap ni Rina ng buong taas, nang walang wheelchair sa pagitan nila. Nanatiling nakatayo si Rina. Hindi siya tumakas. Hindi siya sumigaw. Nanatili lang siyang nakatayo at tumingin kay Gabriel ng direkta. Ang kanyang mga mata ay tahimik ngunit malalim, tulad ng isang lawa na tila payapa sa ibabaw, ngunit walang katapusang lalim sa ilalim. Gaano katagal? Tanong niya.
Mula sa simula, sabi ni Gabriel. At ang kanyang boses, para sa unang beses sa kanilang 2 buwan ng pagkakilala, ay ganap na walang pagganap. Walang anumang takip. Ito ay ang pinakahubad na boses na kaya ng isang tao, ang boses ng isang taong walang natitirang itago. Naghintay si Rina. Nais ko malaman, sabi ni Gabriel, at ang kanyang mga salita ay dahan-dahang lumabas, tulad ng isang taong matagal nang nagdadala ng isang mabigat na bagay at ngayon ay inilalagay na ito sa sahig, hindi dahil pagod na siya, kundi dahil handa na siyang harapin ang bigat nito ng harapan. Nais ko malaman kung sino ang nandito para sa akin, at sino ang nandito para sa aking pangalan. Para sa aking pera. Para sa kung ano ang maaari nilang makuha mula sa akin. Isang sandali. At nalaman mo, tanong ni Rina. Tumingin si Gabriel sa kanya, at sa kanyang mga mata ay may isang bagay na masakit at maliwanag sabay. Hindi nagsalita si Rina ng ilang segundo. Tumingin lang siya sa kanya, binabasa siya, tulad ng palagi niyang ginagawa, ngunit ngayon ay walang anumang itinago sa pagitan nila. Ang iyong fiance, sabi niya sa bandang huli, hindi tanong, kundi pahayag. Umalis siya, sabi ni Gabriel. 2 linggo na ang nakakaraan. Sinabi niya na mahal niya ako, ngunit hindi niya kaya ang uri ng buhay na, ang kanyang eksaktong salita, walang kinabukasan. Sinabi niya na nag-iisip siya sa aming mga anak, sa aming pamilya, sa lahat ng magiging epekto ng aking kondisyon sa amin. Huminto siya. Lumabas siya ng pintuan ng walang kahit isang luha, sabi niya, at ang kanyang boses ay hindi galit. Ito ay boses ng isang taong nagsasalita ng isang katotohanan na pinagtibay na ng puso niya kahit masakit. At noon ko naunawaan na ang lahat ng aking hinala ay tama. Na ang 2 taon ng aming pagsasama ay hindi niya tiningnan bilang isang relasyon ng 2 tao. Kundi isang transaksyon. Nanatiling tahimik si Rina. Pasensya na, sabi ni Gabriel, at ngayon ay may kakaibang bagay sa kanyang boses, isang bagay na hindi ka inaasahan. Hindi ito ang boses ng isang lalaking nagpapakita ng kahinaan. Ito ay boses ng isang lalaking handa ng magbayad. Pasensya na, Rina. Nandito ka para gumawa ng trabaho, ng tunay na trabaho, at ginamit kita bilang bahagi ng isang plano na hindi mo naman kailangang maging bahagi. Hindi iyon tama. Hindi iyon karapat-dapat sa iyo. Naghintay siya para sa galit. Para sa mga salitang matalim. Para sa paglabas ng pintuan. Ngunit si Rina ay hindi si Vivian. Hindi siya lumakad palayo. Nanatili siyang nakatayo sa harap niya, at sa kanyang mukha ay hindi galit ang nakita ni Gabriel. Nakita niya ang isang bagay na mas masalimuot. Mas malalim. Kalungkutan. Matagal ko nang alam, sabi ni Rina ng dahan-dahan. Hindi ng eksaktong detalye, ngunit alam ko nang may hindi tama. Sa loob ng 2 buwan, bawat araw na pumupunta ako rito, may isang bahagi ng akin na nagtatanong kung ano ang tunay na nangyayari. Huminto siya sandali. Ngunit patuloy pa rin akong pumupunta, sabi niya. At ngayon ay tumingin siya kay Gabriel ng direkta, at sa kanyang mga mata ay may isang katotohanan na hindi na niya itinatago. Hindi dahil hindi ko nararamdaman na may hindi tama. Kundi dahil, sa bawat sesyon, sa bawat pag-uusap, sa bawat umagang pumupunta ako rito, may nakikita akong tunay. Hindi ang wheelchair. Hindi ang diagnosis. Kundi ikaw. Ang tunay na ikaw, ang nagbabasa ng No Limit Tangere ng mag-isa sa library, ang nagsasalita tungkol kay Elias ng may tunay na damdamin, ang nagtatanong ng mga katanungan na hindi naghahanap ng magandang sagot kundi ng totoong sagot. Nanahimik ang buong silid. At ang taong iyon, patuloy ni Rina, at ang kanyang boses ay nagsimulang bahagyang kumurog, hindi sa takot, kundi sa katapatan ng isang damdaming matagal nang inaalagaan sa loob. Ang taong iyon ay hindi karapat-dapat sa isang buhay na puno ng mga taong nakapaligid sa kanya para sa maling mga dahilan. Tumingin si Gabriel sa kanya. Sa loob ng maraming taon, sa loob ng lahat ng kanyang tagumpay, lahat ng kanyang kayamanan, lahat ng kanyang kapangyarihan, walang sinuman ang nagsalita sa kanya ng ganoon. Walang sinuman ang nakita ang bahagi ng kanya na pinalagi niyang itinatago. Ang bahagi na nangangailangan, ang bahagi na naghahanap, ang bahagi na pagod na sa pagiging pinakamakapangyarihang tao sa silid at palaging mag-isa sa kanyang puso. Rina, huwag mo akong gawin itong mas mahirap, sabi niya, at ngumiti siya, at ang ngiting iyon ay puno ng lahat ng bagay na hindi niya sinasabi.
Matagal na akong nagtatrabaho sa trabahong ito. Natutunan ko kung kailan ang isang pasyente ay nagpapanggap na maayos na, at natutunan ko rin kung kailan ang isang tao ay nagpapanggap na maayos kahit sa labas ng therapy room. Tumingin si Gabriel sa kanya, at para sa unang beses sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niya ang isang bagay na parang humihinga ang kanyang dibdib ng buo. Paano mo nalaman, tanong niya, na hindi ako naghahanap ng mapandayaing dahilan? Na ang hangad ko ay totoong malaman lang ang katotohanan? Dahil, sabi ni Reina, kung ikaw ay isang taong walang mabuting hangad, hindi ka magbabasa ng No Limit Danger ng mag-isa sa umaga. Hindi ka magsasalita tungkol kay Elias na parang kilala mo siya. Hindi ka magtatanong sa isang physical therapist kung bakit niya pinili ang kanyang trabaho, at hindi ka makikinig sa sagot na parang ito ang pinakamahalaga sa mundong buo. Isang katahimikan, ang pinakamalinaw, pinakamalinis na katahimikan na naramdaman ni Gabriel sa kanyang buong buhay. At tungkol sa iyong fiance, sabi ni Rina, at ang kanyang boses ay mahinahon, walang galit, walang paghatol. Ang isang taong talagang nagmamahal ay hindi nagtatanong kung ang pag-ibig ay may kinabukasan. Nagtatanong lang kung paano makatutulong sa araw na ito. Sa sandaling ito, nabasag ang isang bagay sa loob ni Gabriel, ngunit hindi ito ang uri ng pagbasag na masakit. Ito ay ang uri ng pagbasag ng isang pader na matagal na niyang itinayo para protektahan ang isang kalooban na matagal na namang naghahanap ng dahilan para maging bukas. Hindi kita karapat-dapat, sabi niya, at ang kanyang boses ay tahimik, totoo, walang anumang pagtatago. Ang lahat ng nangyari sa nakaraang 2 buwan, ang bawat araw na pumunta ka rito ng tapat at ako ay nasa gitna ng isang kasinungalingan, hindi iyon patas sa iyo. Hindi, sabi ni Rina. At pagkatapos, bahagyang umiti siya. Ngunit ang mga tao ay nagkakamali. Ang tanong ay hindi kung nagkamali ka. Ang tanong ay kung ano ang gagawin mo pagkatapos. Tumingin si Gabriel sa kanya ng matagal. At pagkatapos, para sa unang beses sa loob ng maraming taon, yumukod siya. Hindi dahil kinakailangan. Hindi dahil may nagmamasid. Kundi dahil sa harap ng isang taong ganap na tapat sa kanya, ang tanging tama ay ang maging ganap na totoo rin. Pasensya na, sabi niya muli, ngunit ngayon ang mga salitang ito ay nagdadala ng buong timbang ng lahat ng hindi niya nasabi sa nakaraang maraming taon. Sa iyo. At sa lahat ng taong katulad mo na nararapat sa mas mabuting trato kaysa sa ibinibigay ng mundo sa kanila. Nanatili si Rina sa kanyang harapan, at ang kanyang mga mata ay may kasamang isang bagay na hindi mo agad mahahanap sa madaling salita. Handa ka na bang maging totoo? Tanong niya. Hindi lang sa akin. Kundi sa lahat, sa iyong mga tauhan, sa mundo, sa iyong sarili. Sabi ni Gabriel. At ang isang salitang iyon, ang pinakasimpleng salita na maaaring sabihin ng isang tao, ay nagdala ng pinakamaraming kahulugan sa lahat ng salitang nasambit niya sa kanyang buong buhay. Nodded si Rina. Sige, sabi niya. At pagkatapos, ibinalik niya ang kanyang therapy bag sa kanyang balikat at tumingin sa kanya ng isang huling beses. Wala na kang kailangan ng physical therapist, Gabriel. Ang katawan mo ay maayos. Huminto siya sa pintuan. Ngunit kung kailangan mo ng isang taong makausap, ng isang taong pakikinggan ka ng walang kapalit, alam mo kung saan ako mahahanap. At lumabas siya sa pintuan. Nanatili si Gabriel sa gitna ng sala, nakatayo sa sarili niyang mga paa, sa unang pagkakataon sa loob ng 2 buwan, nang walang daladalang pagganap, walang daladalang takip, walang daladalang anumang bagay kundi ang kanyang sarili. At sa labas ng malaking bintana ng Montesillo Ancestral House, ang araw ay unti-unting sumikat ng buo sa langit ng Maynila, at sa unang beses sa matagal na panahon, talagang nakita ni Gabriel ang liwanag nito. Hindi dahil nagtaas siya ng tingin. Kundi dahil ngayon, sa wakas, bukas na ang kanyang mga mata. Ilang linggo ang lumipas. Lumabas ang pahayag mula sa Montesillo Group of Companies, isang maingat na nakasulat na pahayag na inamin ang lahat. Na ang aksidente ay hindi totoo. Na ang diagnosis ay parte ng isang personal na pagsubok na pinili ni Gabriel Montesillo na gawin sa isang maling paraan. Na siya ay nagpapaumanhin sa kanyang mga empleyado, sa kanyang mga kasosyo, at sa publiko na nagtiwala sa kumpanya sa loob ng maraming dekada. Ang mundo ay nagalit at iyon ay inaasahan. Mayroon pa ring mga kumukwestiyon, mga humahatol, mga nagsasabing hindi sapat ang anumang paghingi ng tawad. At si Gabriel ay hinarap ang lahat ng ito.
Hindi sa likod ng mga abogado, kundi personal. Harapan ng buo. Si Vivienne ay nagpadala ng isang maigsing mensahe, narinig ko ang balita. Sana maayos ang lahat. At wala nang iba. At iyon, ang kaliitan ng mensaheng iyon pagkatapos ng lahat ng taon ng pagsasama, ay pinagtibay ang lahat ng kailangan niyang malaman. Si Dominic ay kumausap sa kanya ng matagal isang gabi, hindi bilang abogado, kundi bilang kaibigan. Tama na ba ngayon, tanong niya. Sabi ni Gabriel. Sa wakas. At si Rina. Si Rina ay natuklasan ni Gabriel sa isang simpleng paraan na hindi niya inaasahan. Isang hapon, ilang linggo matapos ang lahat ng publiko na paghingi ng tawad at lahat ng bagyo ng balita, pumunta siya sa rehabilitation center kung saan nagtatrabaho si Rina. Hindi siya nagpadala ng mensahe. Hindi siya nagtawag. Pumunta lang siya at nakita siya sa lobby, kasama ang isang matandang pasyente, tinutulungan itong lakad ng dahan-dahan sa koridor. Ang matanda ay mahirap maglakad, ang kanyang mga hakbang ay maingat at mabagal, ngunit si Rina ay nasa tabi niya sa bawat hakbang, ang kanyang boses ay tahimik at naghihikayat, ang kanyang mga kamay ay handang sumagap kung kakailanganin. Nanatili si Gabriel sa pintuan ng lobby at pinanood siya. Pinanood niya ang paraan ng pakikinig ni Rina sa matanda, kahit na sinasabi nito ang isang bagay na narinig na niya ng libu-libong beses. Pinanood niya ang paraan ng ngiti ni Rina, hindi ang ngiti ng isang empleyado, kundi ng isang taong talagang naroon. Talagang kasama. At napagtanto niya, sa isang sandaling iyon sa pintuan ng isang simpleng rehabilitation center sa Maynila, na ang hinahanap niya sa loob ng maraming taon, ang bagay na hindi niya mahahanap sa lahat ng kanyang mga hotel at kumpanya at kayamanan, ay ito. Ito. Ang simpleng katotohanan ng isang taong buo, ng isang taong hindi nagtatago, hindi nagpapanggap, hindi naghahanap ng kapalit, na naroroon para sa kapwa niya tao ng buong puso. Natapos ang sesyon ng matanda. Si Rina ay tumalikod at nakita si Gabriel sa pintuan. Ilang segundo ang lumipas sa pagitan nila, ang uri ng ilang segundo na parang may sariling timbang, sariling laman. Pagkatapos, lumapit siya kay Rina, dahan-dahan, nang walang wheelchair, nang walang pagganap, at nanatili siyang nakatayo sa harap niya ng tapat. Nakakaalam ka ba, sabi niya, at ang kanyang boses ay mahinahon ngunit puno, tulad ng isang ilog na tahimik sa ibabaw, ngunit malakas ang agos sa ilalim, na sa loob ng 2 buwan na pumunta ka sa aming bahay. Ang mga araw na iyon ang pinakatunay na pakiramdam ng aking buhay sa loob ng napakatagal na panahon. Hindi dahil sa kasinungalingan, kundi dahil ikaw, tuwing nandoon ka, pinilit mo akong maging totoo. Kahit hindi mo sinadya. Kahit hindi mo alam na ginagawa mo ito. Nanatiling tahimik si Rina. Alam ko na hindi ako karapat-dapat na hingin pa ang iyong oras, patuloy niya. Alam ko na marami akong pinagbayaran para sa mga maling desisyon ko. Ngunit, nais ko lamang na malaman mo na ang bawat tanong na itinanong mo, ang bawat kwentong ibinahagi mo, ang bawat sandaling nandoon ka ng totoo, iyon ang nagpabago sa akin. Hindi ang wheelchair. Hindi ang plano. Ikaw. Tumingin si Rina sa kanya ng matagal. At pagkatapos, dahan-dahan, nagpakita ang isang ngiti sa kanyang mukha. Hindi ang ngiti ng isang taong nagpapatawad ng mabilis. Hindi ang ngiti ng isang taong tumatanggap ng regalong hindi niya tinanggap. Kundi ang ngiti ng isang taong, sa kabila ng lahat ng komplikasyon at sakit at kasinungalingan na naunang dumaan, ay nakakakita ng isang bagay na tunay. Ikaw ay isang napakakomplikadong tao, Gabriel Montesillo, sabi niya. Sabi niya. Ngunit sinisikap kong maging mas simple. Isang katahimikan, at sa pagkakataong iyon, sa loob ng isang simpleng lobby ng isang simpleng rehabilitation center, sa pagitan ng isang bilyonaryo na natututo pa ring maging tao at ng isang babaeng palaging naging tao, ay may isang bagay na nangyari na hindi kailangang bigyan ng malaking pangalan. Isang bagay na nagsimula. Hindi sa kayamanan. Hindi sa kapangyarihan. Hindi sa mga plano o mga pagganap o mga kalkulasyon. Nagsimula ito sa katotohanan. At sa pagkakataong iyon, sa wakas, iyon ay sapat na. Minsan, ang pinakamahalagang bagay na matututunan ng isang tao ay hindi ang tamang paraan ng pagmamahal, kundi ang tamang dahilan. Si Gabriel Andres Montesillo ay mailahat, ngunit wala siyang katotohanan.
At nang hanapin niya ito sa isang mapanganib na paraan, sa isang maling paraan, sa isang paraan na nagsakit sa marami, natuklasan niya na ang katotohanan ay hindi naghihintay sa mga plano. Naghihintay ito sa mga simpleng umaga. Sa mga aklat na binabasa ng walang manunood. Sa mga tanong na tinatanong ng walang inaasahang magandang sagot. Sa mga taong tulad ni Reina, na pumupunta sa trabaho araw-araw, hindi para sa karangalan o kayamanan, kundi dahil naniniwala sila na ang bawat tao na nakaratay sa kama ay may pamilya na nag-aabala para sa kanya. At si Reina Luz Santos, ang babaeng lumaki sa kahirapan, na nawalan ng ama ng maaga, na pinili ang paglilingkod bilang kanyang buhay, ay natututo rin sa kanyang sariling aral. Na ang katapatan ay hindi laging nagbibigay ng madaling buhay. Ngunit lagi itong nagbibigay ng totoong buhay. At ang isang totoong buhay, kahit puno ng komplikasyon, kahit puno ng mga sandaling hindi mo alam kung tama ka o mali, ay laging mas maganda kaysa sa isang perpektong pagganap. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa isang bilyonaryo na nagtago ng kanyang kakayahang lumakad. Ito ay kwento ng isang taong natuto na ang tunay na kapangyarihan ay hindi ang kakayahang lumakad sa harapan ng mundo, kundi ang lakas ng loob na tumayo ng buo sa harapan ng isang taong nakakakita ng tunay mong sarili. At ang nagawa ng kanyang fiance, ang pag-alis, ang pagpili ng sarili niya bago ang lahat, ay hindi ito ang nakasamang bahagi ng kwento. Ito ang nagligtas sa kanya. Dahil kung nanatili si Vivienne, kung pumanggap siyang nagmamahal kahit hindi naman, sana ay hindi na naghanap pa si Gabriel. Sana ay naiwan siya sa loob ng isang buhay na komportable ngunit hungkag. Kumpleto sa ibabaw ngunit walang laman sa loob. Ang pag-alis ni Vivienne ay nagbukas ng pintuan. At sa pintuan na iyon, pumasok ang isang babae na may therapy bag sa balikat, at ang mga mata na tila nagbabasa ng katotohanan sa likod ng bawat pagganap, at dahan-dahan, nang walang intensyon, nang walang plano, binago niya ang lahat. Iyon ang pinakamagandang kwento na maaaring mangyari sa isang tao. Hindi ang kwento ng isang perpektong pagmamahal, kundi ang kwento ng isang totoo. At iyon, mga kaibigan, ang katapusan ng kwentong ito. Kung nakaramdam kayo ng kahit isang sandali ng pagkakilala, kung may bahagi ng kwentong ito na humipo sa inyong puso, ibabahagi ninyo ito. Dahil baka may taong kailangan ngayon ng paalala na ang katotohanan, gaano man ito katakot harapin, ay laging ang simula ng mas magandang bagay. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, ngayon na ang tamang oras. Dahil marami pa kaming kwentong katulad nito, kwentong nagpapaalala sa atin ng pinakamahalagang bagay sa buhay. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.